umaga, akin pong napili na pag-aralan po ang Juan chapter 6 verse 1 to 50. Pwede po ba paki-class po natin sa screen yung Tagalog po. Hindi po, meron naman po ako muli sa cellphone ko, pero para masundan nyo lang din po. Juan talata 6, versikulo 1 hanggang 15. So basahin po natin. Ang pagpapakain sa 5,000, verse 1. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayan ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Pumanong si Jesus at nang makita na dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga tao nito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Verse 7. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 210 pila ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid na si Simon Pedro, "Mayroon po rito batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat po kaya ang mga ito?" Verse 10. "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga tao na kampo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Ganoon nga ang ginawa nila at nakatubo sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Napansin ni Jesus na lalapit na siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya umalis siya muli at mag-isang umakyat sa bundok. Tayo po ay umarap na natin. Panginoon namin Yeshua, pinupuri ka po namin at nasasalamatan. Sa araw po na to na kami po ay yung muling pinagtipon-tipon, pinagsama-sama na kami ay binigyan mo na naman ng panibagong umaga na malulusog. Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming gagawing pag-aaral sa iyong banal na salita. Alam ko po, Panginoong Yeshua, na ako po ay hindi sapat ang nalalaman kung wala ka. Tulungan mo po ako, Panginoong Yeshua, na maipaintindi po sa harap ng mga tagapakinig ang iyong nais na iparating sa iyong mensahe. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Yeshua Christ. Amen. Amen. Okay. Kung maalala po natin, bago po nangyari po ang sa John chapter 6 na to, sa John chapter 5 po, dito po kasi nagpakita po ng kababalaghan o himala ang ating Panginoong Yeshua. Kung saan po doon po sa imbakan ng tubig, yung tinatawag po na Bethsata, doon po kasi nandun po lahat ng mga may kapansanan, yung mga bulag, yung mga paralitiko, nandun po sila, sama-sama po sila doon. At ang sabi po doon, dumadating daw po ang panahon na bumababa daw po ang anghel para pagalawin po yung tubig doon po sa imbakan ng tubig. At kapag ka po gumalaw po yung tubig, yun pong mga may kapansanan, kung sino daw po ang maunang luluglog doon sa tubig, magkakaroon po ng kagalingan.
So, dumating po si Jesus sa Jerusalem po yung lugar na yon. Nakita po niya yung isang lalaking may kapasanan na 38 taon na po na may karamdaman. At alam po ng Panginoong Yeshua natin na gusto po nung lalaki na yun na gumaling na siya. Pero ang sabi po nung tao, yung lalaki, sabi po kay Yeshua, wala po kang makapaghahatid sa akin. Malamang po yung may kapasanan nun, baka po lumpo yun, o pilay po, wala po kang maglulublog po sa akin doon sa tubig kung sakaling uugat. Kasi bago pa po siya makarating doon sa tubig, malamang naunahan na po siya ng ibang mga may sakit. Ang sabi po ng ating Panginoong Yeshua, ano sabi niya? Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At noon din po, gumaling po siya. Isipin niyo po, tumayo na siya, nakuha na po niya yung hinihigaan niya. So, yun po yung pagpapakita po ng himala ng ating Panginoong Yeshua dun sa 5. Kaya, mapapansin po natin dito sa pagdating po sa chapter 6, sa verse 1 to 4, ang sabi po dito, sinundan po siya ng maraming tao. Sinundan po siya ng maraming tao. Ang problema po dito, yung pagsunod po sa kanya ng maraming tao, hindi po naayon po sa kagustuhan ng Panginoon ni Yeshua. Kumbaga, kaya po siya sinusundan dahil gusto po ng mga tao na makakita po ulit ng mga himala, o gusto po nila na, in short po, gusto po nilang magkaroon, ganon. Kasi ang gusto pong ipasok sa isip ni Yeshua sa kanila, tanggapin po natin si Lord. Kumbaga, naghihimala po siya, sumampalataya po tayo bilang siya po ang ating tagapagligtas. Yun po ang gustong sabihin sa kanila ni Yeshua. Pero, kumbaga, sa buhay po natin, malamang po, nararanasan po natin. Usually po sa mga restaurant, ganyan, o kaya sa mga traffic, yung mga beggar, yung mga nanlilimos, ako po personally, madalas po ito sa Manila, pagka walang galawan yung traffic, meron pong kakatok sa bintana ninyo. So, pag po kasi ganun, talagang nagbibigay po tayo bukal po sa puso natin, magbibigay tayo. Ang problema, pagka binigyan nyo po yung pulupi, after a few seconds siguro, ayan na. Binigyan na nga kita, nagtawag ka pa. Magagano lang nagiging, tuloy-tuloy po yan hanggang hindi po umaandar yung sasakyan. Di mo ba? Pero sa tingin nyo po ba, kung hindi ko po binigyan ng pera yung unang pulupi, lalapit po kaya yung iba? Hindi po, di ba? Ang baka sabihin po ng isang pulubi, huwag nyo nang puntahan yung may sasakyan niya, kuripot dyan. Ganda-ganda yung kami sasakyan, ayaw mo bigay. Di mo ba? Hindi po lalapit yung tao So, sa madaling sabi po, yung mga tao sumusunod kay Jesus, lumalapit po sila dahil para sila mga John Michael. Di mo ba? Nandyan sila dahil may kailangan. Tama po ba? Pero pwede rin po tayo maging John Michael talaga sa Panginoon, kay Yeshua. Nandyan tayo dahil may kailangan tayo. At ano po yung kailangan natin? Yung kaligtasan po natin. Di po ba? So, yun po, pero sa kabila po nito, alam na po ni Jesus Alam na po ni Jesus yung motibo po ng mga sumusunod sa Kanya. Pero dito po, nung binabasa ko po yung talata na to, pinipilit ko pong intindihin. Kasi sobrang, sa totoo lang po, hindi po talaga ako sanay. Challenge po talaga sa akin. Pero sabi ko nga po, si Lord po ang may kagustuhan po na gawin ko po itong mga may bahagi po sa inyo kung ano po yung abot ng aking nalalaman. Nakita ko po kung gaano po kababa ang loob at gaano ka maintindihan ng ating Panginoong Yeshua. Kasi sa kabila po na alam na po niya yung intention ng paglapit ng mga tao sa Kanya, still, hinintay pa rin po niya. Di po ba? Winelcome po niya yung mga tao. At ito pa matindi. Hindi lang po niya hinintay yung mga tao. Plano pa niyang pakainin. Di po ba? Kaya sabi nga po dun sa verse
5, di ba? Nakita na po ni Jesus na paparating yung maraming tao. Kaya tinanong po niya si Felipe, yung isa po niyang apostol, alagad. Ayun. At ang sabi niya, sabi ni Yeshua kay Felipe, saan tayo bibili ng tinapay para pakainin natin yung mga paparating na tao na to? Yun yung sinabi ng ating Panginoong Yeshua. No? Pero yung tao po kasing papunta, sabi po dito sa babasahin natin, 5,000 daw po. Kaya kung siguro tos nasa punto ka, kayo po siguro kahit sa modernong panahon, may pupunta po sa inyo, 5,000, sasabihin po sa inyo ng kasama ninyo, ng boss nyo. Magandang saan tayo bibili ng tinapay, 5,000 yung pupunta. Eh ano po ba mararamdaman nyo? Ganun po ba kabilis pakainin yung 5,000? Di po ba? Kung bagay yung mga resource ng time na yun, kahit na siguro marami kang pera, kahit po siguro may 10 bike ng airmong dyan, bakit di mo mapakain yung 5,000? Tama po ba? Ano po? Ngayon, ito po kasing pagtatanong po ni Jesus kay Felipe, sabi nga po sa verse 6, alam na po ni Yeshua, alam na po niya kung ano yung gagawin niya. Kumbaga, test of faith, ganon. Yun po ang naispayuhatik po ni Yeshua Christ dito. Kumbaga, sinusubok lang po niya kung ano po ang isasagot ni Felipe. Hanggang sa pati po si Andres, nakakita po siya ng bata. Amen po, buti po may bata po na naglalakad to, ano? At may dala pong 5 sibatang tinapay. Yun po yung pinaka naging key factor Yun po yung nakita ni Andres, may dalang 5 sibatang tinapay at 2 pirasong isda. Pero in spite of that, ang problema po, may doubt pa rin po. Siyempre, paano naman kakain yung 5,000? Kung isang normal na pag-iisip po ng tao, di po ba? Paano naman 5 pirasong tinapay, baka kahit tingi-tingisan tinik, walang makain yung tao. Di mo ba? Pagka yun yung tinatawag na bilang tao. Ang problema po kasi dito, nagkulang po sila sa pananampalataya. Opo. Ang problema natin, alam na alam po na hindi po kaya ng tao. Mission impossible po yun paano papakainin, ano? Yung 5,000 po, ang sabi po dito, kalalakihan. Kalalakihan. Pag may lalaki, may babae, sigurado. At sabi po may bata. Dahil may dala po yung bata yung tinapay. Di sa madalis sabi, more or less, baka mga 20,000 siguro. Maraming maghanap ng tao noong araw. Paano mo pakakainin nga sa 5 tinapay at 2 isda? So, ang gusto kong i-impart ng Panginoon dito sa mga disciple niya, hindi nila kaya, ngunit kaya po ng ating Panginoong Yeshua. Di mo ba? Para sa buhay po natin, madalas po, ito common na common po, imposible po natin dinadanas sa atin, di mo ba? Tayo po dumadanas po tayo ng mga pagsubok sa araw-araw. Paano kaya ang bukas? Paano kaya pa ako ng mga anak ko? Paano kaya ipagpain ko ng bigas sa tindahan? Magjuju na, di ba? Saan kayang palad ng hari ko hahanapin yung pag-tuition ng anak ko next week? Di ba ganun po ang typical na tao? Bakit po kaya hindi natin baguhin? Bakit po, kung di po gawin po kaya natin na sa tuwing tayo po ay haharap sa pagsubok, sa mga problema, hindi po ba dapat tayo po ay manalangin lang? Ang gawin po nating tanong, Panginoong Yeshua, hindi ko po kaya. Paano po kaya ang maganda kong gawin? Paano po kaya kayong higilo sa buhay ko para malusutan ko po itong mga problema na ito? Hindi po ba? Kasi ano po tayo nagiging kumisan self-reliance po tayo. Puro, paano ko gagawin to? Paano to? Paano ganyan? Di ba? Sa nabasa po natin, parang imposible po na magawa ng tao kung wala po si Yeshua Christ. Yung po,
Alam niyo po mga kapatid, ano? Isang naaralan ko po dito na pag natutunan ko po sa binasa po natin. Ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Yeshua, kung paano po siya maghimala, hindi po natin talaga kayang sukatin. Baga, para sa akin po, no limitation eh. Sabi nga po, mission impossible na po yung ginawa niya. At ang pinakamatindi pa po kasi nangyari dito. Sa tuwing tayo po ay nangangailangan, baga, alam ko po, lahat po tayo dito sa atin, mga pananampalataya po tayo. So, I'm sure, hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoong Yeshua. Pero, the more po kasi na lumalapit tayo, para sa akin po kasi yung challenges, yung problems, tinitake po namin siya as blessing. Yun po ang ginagawa namin. Kumbaga, ninulok namin siya as blessings. The bigger the problem, the bigger the blessings. The bigger the challenges, the bigger the blessing. Bakit po? Kasi, hindi naman po ibibigay sa atin ng Panginoong Yeshua yung hindi natin kaya. And sa tuwing nalalagpasan po natin yung mga problema, pansinin po ninyo, patatag tayo ng patatag. Dumadating yung time, tayo po mismo, pinagtatawanan na lang natin yung problema. Ano po? Hindi ko po sinasabi na lahat po dapat na lang nating paisi-isi lang tayo, no? Siyempre, depende po yan sa nararanasan natin, sa pagkakakilala po natin kay Yeshua. At sa bigat po ng problema natin, normal po talaga yung nasasaktan po tayo, nagagalit po tayo, kasi tao lang po tayo, normal po yun. Pero yung response po natin after that, yun po yung pinakamahalaga. So, tayo po, sa buhay po natin, every time po na tayo ay nangangailangan, di po ba itinatawag po natin kay Yeshua Christ. Pero sana po, pag itinawag po natin to kay Yeshua Christ, siyempre, hindi naman pwedeng nagdasal ka lang. Kailangan sasamahan po natin ang gawa. At ano po yung mga gawa na dapat natin gawin? Siyempre, unang-una, kung ano po yung inuutos ni Yeshua Christ sa kasulatan niya, sundin po natin. Huwag lang po natin intindihin, sundin po natin. Pangalawa, huwag po tayo gumawa ng mga kasalanan. At pagka po hindi po tayo gumawa ng kasalanan, talikuran po natin yung mga maling gawa. Kasi ako po, aminado rin po ako. Makasalanan din po talaga ako. Pero ako po talaga very thankful po ako na nandito po yung church, nandito po tayo para, ma-open na po yung puso at isipan natin sa mga salita ni Yeshua. So, pagtalikod po natin sa kasalanan, huwag lang daw po pala tayo basta tatalikod. Kasi kung tumalikod po tayo sa kasalanan, nasa likod pa rin natin yun, ano po? Kung makaharap ka na naman, pati kasalanan na naman. Pinakamaganda po, pag tumalikod po tayo, lumakad na po tayo palayo. Para at least yung chances po na magkaroon ka naman ng pagkakasala, malayo na rin po. So, dito po, nung nag-provide po si Yeshua ng napakain na po niya yung mga tao, at busog po sila, hindi lang po basta binigyan ng tigi-tigi sa piraso para masabi lang na tigi-tigi sa kurot o nagkaroon yung mga tao. Hindi po ganun, ano. Ang sinabi po dito, meron pong 12 kaing na sumobra. 12 basket, sabi po, di ba? Sa chapter 12, verse 12. Sabi po dito, nang makakain ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Di ba? Nakaipon po sila ng 12 basket po ang naipon po nila. Sa akin lang po, naisip ko po dito, sa tingin niyo po bakit po kaya pagka humihiling po tayo, laging sobra po? Wala po Halimbawa po sa totoo lang, gumawa po kayo ng kabutihan. Hindi po natin kayang in-outnumber si Lord. Totoo po. Kahit po sa buhay po kasi namin, nararanasan ko po kaya nasasabi ko po, kung nagbibigay po tayo na ayon sa kalooban po ni Yeshua,
101% po, ibinabalik po ng Panginoon. Higit pa po, siksik, liglig at umaabong po. Kaya po tingnan niyo po kung gaano po himala ito, nakakain na nga po yung sobrang daming tao. May sumobra pa 12. Di po ba? Gaano po ang pagpapala ni Lord, gaano po ang pagmamahal sa atin ni Yeshua Christ. Ano po? Napakasimple lang naman po nung talatang binasa natin. Alam ko po, kumbaga yung pinaka-thoughts po niya, pasok po sa mga puso natin at naiintindihan po natin. Ano? So, yung 12 sumobra po, ang ibig sabihin po nun para sa akin is unlimited. Bakit po? 12 baskets para sa akin ang meaning po nun, we have 12 months a year. Di ba ba? So, every month, per basket, para sa akin yun po ang kumakatawan. So, ibig sabihin, pag tayo po talagang nanahan at sumunod po kay Yeshua, tingnan nyo naman po. Ano po ang pipiliin nyo sa araw-araw po nating pamumuhay? Di ba ba? Napakasarap po na everyday si Yeshua po ang kasama natin. Kasi kung minsan po, nangyayari po talaga sa atin, may mga times po na, alam niyo, parang medyo nadadala ka ng panahon. Andiyan po yung tinatawag na fame, di ba ba? Yung kasikatan, kapangyarihan, kayamanan. Minsan pag nasa rurong ka ng tagumpay, kapag medyo tumatamasa ka ng yung mga makamuntong bagay, parang nakukuha mo na lahat Doon po pumapasok na parang galing-galing mo, parang tingin mo, sarili mo na lang yung, di ba? Parang yung sarili mo, yun na lang yung, parang wala ka nang inaasahan, in short. So, hindi po ba, pagkaganon po ang iisipin po natin, lahat po ng meron tayo, maliit man po o malaki, regalo po sa atin ng Panginoong Yeshua. Kaya po yung mga sobra-sobra po natin, kagaya po nitong tinapay, ang sabi po ng ating Panginoong Yeshua, ipunin yung mga lumapis at nang hindi masayang. Ang ibig sabihin po nun, di po ba, i-share po natin. Matuto po tayo mag-share. Kasi ang gusto po ng Panginoon, kapag ginagawa, binibigyan ka niya ng blessing, maging channel of blessings din po tayo sa karamihan. Di ba? Ano na po yung infinity na po yung cycle na yun. At yun po ang kagustuhan po ng ating Panginoon Yeshua. So, siguro po, sabi ko nga po, maiksi lang po talaga itong preaching na to. At least, sabi ko nga, ang mahalaga po, pinagpray ko, sana po maintindihan po natin lahat. At saka sana po ako huwag po kayong antukin. Kasi yun po ang ko talaga, gusto ko po maintindihan po natin. Kumbaga sa buhay po natin, kagaya po ni Felipe at saka ni Andres, kumbaga napuno po sila ng ano tawag dito, ng doubt. Napuno po sila ng doubt. Yun nga po, hindi po nila naisip na si Yeshua lang yung kasagutan. Yun lang naman po yung hinihintay na marinig ni Yeshua, kaya po sila tinetes. Kumbaga, maiano ko lang din po, kumbaga sa sarili po naming experience. Kami po kasi mag-asawa, mula po nung kami ay magpamilya, parang wala po kami plano. Alam mo yun, asin, nagkaanak po kami, nasundan. Asin, wala po talagang plano. And then, napag-uusapan po namin, ba't ba wala tayong plano? Alam po talaga, up until na wala po kami plano. Pero alam niyo po kung sino po nagpaplano sa amin. Yung arkitekto po namin, tsaka yung engineer po namin, pinakadakila sa lahat si Yeshua Christ. Siya lang po nagpaplano. At hindi po namin alam kung paano po kami nakarating, kung nasaan po kami ngayon. Sa totoo lang po, parang, yun, kagaya nga po nung himala ni Yeshua, parang mission impossible. Totoo po, yung pagpapakain po niya sa 5,000 kalalakihan, pero babae, pero bata. Parang ganun po yung nangyayari po sa buhay namin. Hindi ko po alam kung bakit kami nagkaganon.
Sabi ko nga, siguro ako ito yung mission natin. Ito yung gusto sa atin ni Lord. Gusto ni Lord na magtagumpay tayo sa buhay, hopefully, magtagal yung success para siguro maging channel of blessings tayo. Yun yung naiisip po namin. So, bago po ako magtapos, kung okay lang po sa inyo, maiksi lang naman po itong preaching ko, aawit na lang po ako ng isang awit. Ito. Pwede niyo po masabayan kung gusto niyo po ano po. Yahweh will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for rescue day, He will make a way. He will make a way. Oh, Yahweh will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Yahweh will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be our guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the desert, He'll lead